Magandang araw ka, Coffee, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo. Sige, diretso tayo sa ating talakayan. Hindi pa rin tapos ka, Coffee. Itong issue, itong pagbibintang nila kay National Security Advisor Eduardo Año. Kasi traitor pa rin ang turing nila dito eh. Na mga DDS, ang sinasabi nila, isa yan sa nagplano para maaresto si Digong. Taksil yan. Hindi yan tapat kay Digong. Hala. Anong gusto nyo gawin ni Año? Hindi siya tauhan ni Digong, tauhan siya ng gobyerno. Mabuting sundalo itong si Año at ang kanyang loyalty ay nasa bayan, hindi kay Digong. Kahit naging tao pa yan ni Digong, hindi kay Digong ang kanyang loyalty. Ginawa lang ni Año kung ano yung dapat niya gawin, nagbibigay ng payo sa presidente. Tapos ang pinapalabas sila ngayon, taksil yan, traidor yan kay Digong, walang utang na loob yan. Diba? In-appoint ni Digong yan, pero bakit nilaglag niya si Digong? Sumama siya doon sa apat na nagplano daw na nagplano para ipakulong itong si Digong. Walang plano na naganap. In-address lang kung paano itong sitwasyon. At ang sinabi ni Año, nakikita nyo naman niya ka-coffee, lumabas din naman sa media yan. And I quote, "Thus, I'd like to state for the record that my role was limited to the mandate of my office to ensure that the situation does not escalate into a national security concern." Trabaho niya yan eh. Kinakailangan niya gawin yung kanyang trabaho bilang advisor ng presidente. "The implementation of the ICC warrant of arrest is beyond my mandate and I had no part in it." Malinaw na malinaw yan. Even si Remulla, nilinaw niya yan ka-coffee. Sa pagdinig dyan sa Senado, merong sinabi si Remulla, kasi gusto nilang i-highlight na taksil ito, traidor itong si Año. Nilinaw mismo ni Remulla yan. Hanapin ko lang ka-coffee yung kanyang statement dyan. Ang term dito ni Remulla, si Año ay isang profesional at mabuting sundalo. Napakatindi ng serbisyo sa bayan niya. Tapos yan, medyo pasasamain ninyo ang imahe nito ni Año. Diba? Unfair naman yan dyan sa mama. Unfair naman dyan sa tao na nagtrabaho lang para sa bayan. Ang loyalty niya sa watawat ng Pilipinas sa bayan at hindi kay Digong. In fairness, nakakuha din ito ka-coffee ng isang papuri, no? Mula kay retired Lieutenant General Antonio Parlade Jr. Kilala nyo naman si Parlade, ka-coffee. Ayan, basahin natin ka-coffee yung kanyang pagtatanggol. In fairness, thank you dito, Sir Parlade, retired General Parlade, sa yung pagtatanggol, no? And I quote General Parlade, "Tutok, huwag tayong mawala sa focus sa tunay na kalaban," sabi ni Parlade. "At ang kalaban ay hindi ang buong pamahalaan. Ang kalaban ay ang CPP at ang mga galamay nito sa gobyerno." Ayun, nabubulgar. Sino ang totoong kalaban? May punto si Parlade dito ka-coffee ha. Kasi sa narrative na nabubuo ngayon, minsan may mga napagtatakpan eh. Kumbaga ano lang nila ito eh, decoy lang nila yan eh. Palusot lang nila yan, pero yung may ibang agenda pala dyan, sinasamantala yung pagkakataon. Magandang reminder itong sinasabi ni Parlade. Meron tayong totoong kalaban. Yung ibang kalaban dyan nakapasok na, nasa gobyerno na. At wag tayong mapabulag. Magandang reminder itong sinasabi niya. Ulitin natin. Wag tayong mawala sa focus sa tunay na kalaban. Kasi gagawa ng fake news yan. Lalo na ngayon sa social media, talamak itong fake news. Itong mga kalaban, magpapakalat ng kung ano-anong fake news para isulong yung gusto nilang mangyari. And eventually, bibira yan sa gobyerno. Pababagsakin itong gobyerno. Kaya wag tayong papaloko sa mga taong ito. Sabi ni Parlade, at ang kalaban ay hindi ang buong pamahalaan. Ang kalaban ay ang CPP at ang mga galamay nito sa gobyerno. Oy, nakapasok na yan. Andiyan pa rin yung iba dyan, nasa kongreso at alam na alam nyo yan ka-coffee. Si Año, balik tayo ito kay Año, malaki yung naging papel niya para wakasan itong local insurgency. Diyan siya nagpaplano. Paano wakasan yan at naging effective siya dyan. Bigyan din natin ng credit itong administrasyon ni Digong. Definitely, naging effective din ang performance nitong NTF-ELCAC. Until now din naman, si PBBM mismo nagsalita, hindi natin i-abolish ang NTF-ELCAC. Kasi nakita niya yung magandang ginagawa ng NTF-ELCAC. At isa si Año sa mga nagplano dyan. Sabi nga nila, isa sa mga nag-architect dyan para wakasan itong local insurgency. Kaya nga unfair para doon sa mama na pagbintangan ninyong traidor. Ang laki ng naitulong yan para sa bansa, para sa Pilipinas. Ilan sa mga accomplishments ni Año? Sa tulong ni Año, sige basahin ko lang, meron akong kodigo dito, no? Sa tulong ni Año,
Sino yung mga malalaking mga leader ng pula na na-neutralize? O, si Benito at Wilma Tiamzon. O, pamilyar kayo dyan. Si George aka Caoris Madlos, Minandro Villanueva, at si Antonio Cule, at marami pa iba. Ito yung mga matitinding dagok sa kilusan. Isa si Anjo sa nagplano. Yan ang plinano, hindi yung pag-aresto kay Digong. Kasi anong say ni Anjo dyan sa pagpaplano? Bakit anong papel niya dyan? Nagbigay siya ng advice sa presidente bilang National Security Advisor. Maglilid ba yan sa national security concern? O magiging problema ba yan sa seguridad ng bansa? Itong pag-aresto kay Digong? What do you expect? I-advisor siya. Kinakailangan niya magbigay ng payo sa presidente. And again, paulit-ulit yan ha, hindi siya tao ni Digong. Hindi ito usapin ng loyalty niya kay Digong dahil nasa bayan ang dapat ang loyalty niya ay nasa bayan, at yan ang pinakita ni Anyo na ang loyalty niya ay nasa bayan at nasa watawat at hindi kay Digong. Hindi lang matanggap ng mga DDS yan. Diba? Hindi matanggap ng mga DDS yan kasi hindi pabor sa kanila eh. May sinasabi pa dito si Parlade eh. Maganda itong last part na ito eh. Sa kanyang pahayag, nanawagan siya ng pagkakaisa sa gobyerno. Malaking bagay din naman yung pagkakaisa. Ito lang ang sumira yung mga DDS eh. Kampon ni Duterte lang, ito lang ang sumira sa pagkakaisa. Siyempre, marami din mga supporters yan na nabudol din nila. Ayan, nag-aakla sa gobyerno, sa social media, ng mga trolls, nandiyan din yan. Pagkakaisa ang panawagan niya. At meron siyang kino-quote dito, si dating Associate Justice Antonio Carpio. Sige, gamitin na rin natin ito. Magandang quotation din ito eh. Dapat may pagkakaisa ang pamahalaan upang hindi manaig ang mga puwersang nais pabagsakin ang ating demokrasya. May punto din naman ka Coffee. In fairness, hindi naman sa lahat ng pagkakataon kontra tayo dito kay Carpio. Pero totoo lang, marami pong mga grupo ang sinasamantala ang sitwasyon. Itong sigalat na ito sa pagitan ng mga Duterte at ng mga Marcos, sinasamantala yung pagkakataon na yan. Kaya huwag tayong magpapabudol sa mga totoong kalaban na nagtatago-tago lang yan. Nandiyan yung iba dyan. Nakatago pa yan ka Coffee. Nandiyan lang yan, nagmamasid-masid at sinasamantala, naghahanap ng opportunities kung paano sila bibira sa administrasyon. Kaya very careful tayo dyan ka Coffee. Ingat-ingat tayo dyan kasi yung iba dyan, congressman na nandiyan na sa loob, no? Anytime, mamaya, bumira lang yan, nagpapalakas lang yan. Kumbaga humihigop lang yan ng lakas and then eventually, dabanat yan, bibira sa gobyerno yan. Naging matagumpay ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o itong NTF-ELCAC dahil alam kong ang buong puso niya ay itinulak ang agenda, wakasan ang komunistang armadong labanan. In fairness, totoo yan. Yan yung ginawa dito ni Anyo na siya po ay tumatay yung Vice Chairperson ng NTF-ELCAC and definitely ngayon po ay siya ay National Security Advisor ni Pangulong Bongbong Marcos. Huwag tayong papalihis ka Coffee, huwag tayong papalihis, focus tayo. Tama ito sinasabi ni Parlade, focus lang. Maraming kaaway na sinasamantala itong pagkakataon na to. 'Di ba? Nagpapalakas lang 'yan. Pero eventually bibira 'yan. Kaya huwag papabudol sa mga taong 'yan dahil iba diyan nasa kongreso na. O CPP, NPA. Special mention kayo dito ni Parlade, CPP. Ang totoong kalaban. Ayan, nabubulgar na tuloy ngayon. Sumasakay sa issue eh. Isa din ang hangarin. Parang DDS na rin. Anong hangarin ng DDS? Pabagsakin si PBBM. Pabagsakin ang gobyerno ni PBBM. Ano din ang hangarin ng CPP? Baka gano'n na rin. O, di ba? Nagkataon lang na itong CPP, ayaw din nila sa mga DDS. Pero kung titingnan mo, mukhang may common denominator sila. Kaya ingat-ingat. Huwag tayong papalihis. Mga issue na yan, mga ano nila yan, mga narrative nila yan para pagtakpan o mag-conceal itong mga totoong kalaban, magtago sila sa mga fake news at kung ano pang mga balita at anumang mga narrative na sinasamantala nilang itong mainit na issue sa pagkakaaresto kay Digong at pagdadala dyan sa Dahig. Ano sa tingin ninyo ka-coffee? Sige, i-komento ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa po yan ang iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, pasuhin na lang, please like and follow. Yung mga nasa YouTube, click lang po na subscribe and hit the notification icon para updated kayo sa ating mga bagong upload. Ako'y pansamantala muna magpapaalam sa inyo. Magkikita-kita tayo sa ating susunod na videos. Bye-bye.